Five. October 5, tama ka sabi nila. 4, 6 plus 6. Ay, siguro iba na nakalimutan ko sa celebration. October 5, 13 tulong na lang. Tama ba? 13 tulong na. Ang Pasko na ho, Pasko na. Hindi po, ating Jael Glorious 47th anniversary. Yan. Ngayong month ng October, we are so blessed dahil sa panahon po ito ay nasusubok ang ating pagkakaisa. Napakaganda ng ating team. Pwede mo natin masahin ko sa sabay. 1, 2, 3. Christ authority is the answer. Is standing as one. Pwede mo ba mas malakas pa ho yan? 1, 2, 3. Christ authority is the answer. Is standing as one church. Christ authority. Christ authority is the answer. Standing as one. Standing as one church. Sabi ko natin itong title, Standing as one church. Tayo po ay tatayo bilang isang tunay na iglesia. Hindi po yung structure na po. Pag sinabing iglesia, it came from the Greek word iglesia. Sabi niyo po iglesia. Iglesia. Ito na ang kanya pong spelling ay E-C-C-L-E-S-I-A. Yan po ang meaning po ng iglesia. The called out ones. Yung called po, hindi po malamig, hindi tinawag. Past tense. The called out ones. Tinawag ka mula sa karamihan. Si Ate Elsie, tinawag ng Diyos mula sa karamihan. Po, sila Glenn, sila Wena, tayo lang ay tinawag ng Panginoon mula sa karamihan, at tayo po ay hindi lang tinawag. Tayo po ay tinubos ng kanyang sariling dugo. Amen po ba? Tinubos tayo ng ating Panginoon. We are called to be a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. At ang pinabayad po sa atin ay wala iba kundi ang sariling dugo, sariling buhay ng bugtong na anak ng Diyos. Sino po yun? Sino po yun? Jesus. Sino po ang tumubos sa atin? Mga kasalanan. Sino po? Jesus. Siya lang po yung qualified na maging Savior. Maraming mga founder ng different religion na matay, nabuhay na matay, hanggang ngayon ay pero ating pong Panginoon Kristo, ipinalala sa lupa, nabuhay, gumawa ng maraming himala, namatay, and after 3 days, He was rose from the dead, at ngayon po buhay na buhay, na gumagawa ng himala, nagpapangat, at nagbabago ng buhay. Amen po ba? Ano po ang isang living testimony? Tingnan nyo natin yan. Ikaw ay isang buhay. Ako ay isang buhay. Ako ay isang buhay. Ako ay isang buhay na patutunan. Tayo po ay living testimony ng katapatan ng Diyos. Standing as one church, tayo po ay tatayo. No, isa may nagtanong, sabi niya, isang chairman po ng isang town. Kasi po, bawat town ay meron tayo mga chairman ng different ministerial. Po, sa Das Marinas, ang tawag dito ay, ang grupo ay C3BC. Po, Coalition of Christian Churches, Philippines, hindi ako nagkakamalit, yung C3BC. Ito po ay kalimutan po ng mga pastor sa buong Das Marinas, Cavite, Evangelical, Pentecostal, Baptist. Nagkakaisa po tayo rito, at ang ating pong chairman ay si Noalda, our very own Pastora Attorney Pauline D. Amen po ba? Ipong palapakan ng Panginoon. Praise God. Sa ganyan po, before ay naging chairman din po tayo, at ngayon po, may chairman na noon, advisor na lang po tayo, kaya hindi ko maiwan yung ating assignment sa munisipyo dahil din advisor. So, mahalaga po yung body of Christ na nagkakaisa. Tingnan po ba? May nagtanong, sabi niya, Pastor Nilo, kamusta ba ang GIA ngayon? Ngayon medyo dumadaan sa pagsubok ang GIA Church kasi may narinig daw sila na umalis sa GIA, mga nagtampo, mga naniniwala sa mga trolls, mga fake news. Ang sabi ko sa kanila, awat hawad ng Diyos. Intak po ang mga pastor natin sa buong GIA, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa International Church, 74 o 76 counties all over the world, ay ang GIA people ay intak po at nagmamahal sa ating Diyos at bayan. Hindi po ba tayo? Hindi po ba tayo? At ikaw, malapakan tayo mo, Diyos ka.
Sabi ko, impact po kami. Kaya hindi totoo ang fake news na may mga umalis na ng GIL, may mga pastor na po na nag-resign. Wala po. Because ang pinaglilingkuran po natin sa banner po ng Jesus Lord Church Worldwide ay hindi si Brother Eddie. We're not serving Sir Joel. Amen po ba? Jesus Lord, you will be saved. Amen? Ating po palamaan ng Panginoon. So, mahalaga po yung standing as one church. Tayo po ay tatayo bilang isang kalipunan ho ng iglesia, hindi na mga matutulis, kundi samahan ng mga mananampalataya. The whole of one, standing as one church, as giant church worldwide, at mahalaga yung unity of believers. Sabi po na Romans chapter 12, sabi po ng Easy to Read Version Bible, each one of us, pwede ba natin basahin po ng malakas? Sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3. Each one of us has one body, and that body has many parts. These parts don't do the same thing. In the same way, we are many people, but in Christ we are all one body. We are the parts of that body, and each part belongs to all the others. Maliwanag po, no? Ang sabi roon, each one of us, tayo, physically, meron tayong sarili-sariling katawan. Tama ba? Yung isang araw po, nakita ko sa Facebook, hindi ko alam kung totoo, no? Yung lalaki ko, kinasal sa isang babae na dalawa yung ulo. Nakakita niyo po yun? Dalawa yung ulo ng babae, pero isang katawan lang po siya. Dalawang ulo. Normal, ikakasal nga po eh. So, sa panahon natin, no? Yung mga imposible ay nagiging posible. Tayo, makakatakin po tayo katawan, di ba? Iba yung katawan ni Brother Peter sa katawan po ni Pastor Guido. Each one has one body, and that body, pero ang katawan nito ay maraming bahagi. Hindi po ba? Meron tayong ang tawag dito? Ulo. Ito ay mata. Ano tatawa kayo? Kung meron tayong ilong, may dalawang butas, tama ba? Ano yung narinig nyo? Matamas po ba o hindi? Hindi. Kung hindi matapos siya, pasalamatan ng Diyos at gusto yung tayo. Tama. Kung iba, nagpapatapos pa, nagpapanosip eh. O, nagkakaroon ng diferensya. Yung bibig natin ay malaki. Meron tayong ngipin, meron tayong tenga. O, ano mga yung tenga ninyo? Ang galing ng Lord, no? Ginawa na po yung tenga natin na yan, tiklop paloob. Tama ba? Tama. Hawakan nga po, nakatiklop paloob, no? Bakit po? Kung hindi yan nakatiklop mo nakabukayan, pag umulan, sahod lahat ng ulan yan, ano? At may lalabasan, hindi magandang amoy. So, napakagaling ng Lord. Talagang create yung tenga natin na medyo paloob, paloob siya. Yung mata natin, nilagyan niya ng mata na nagko-close open para maiwasan, mag-prevent. Yung bibig natin, may bakod, may ngipin, di ba? So, yung kamay natin, gano'n naman yung mga kamay nyo? Yung mga kamay natin. 10 ba? 10? Sabi ng bata, hindi lang ako nagpapakutok kasi tatlo lang yung daliri niya. No? So, 10 mga daliri, kamay at paa. Yung paa natin, okay po ba? Paa natin? So, nakagalaw-galaw, no? Kasi yan. Ito ating po, ang tawag dito? Good. Tuhod, tuhod. Pag isa lang ay, hindi naman tawag lang kayo. So, iba't ibang klase ng katawan, iba't ibang function. Hindi po pwede yung kamay mo, panlalakad ko. Bagamat may mga silkero, ginagamit yung kamay panlakad. Hindi na pwede yung paa mo, pagkakain mo. Pero naman ngayon, yung ipinanganak na walang kamay, paalam, kung kakain po siya, nagkakain paan. Katabi mo kayo kung kakain dyan ng LC, kakain ka ba? Kakain ka rin, no? Kung makain siya nagpapakain, hindi nagkakain. Gano'n, no? Talagang gano'n siya eh. Nabuhay siya ng gano'n. Iba't iba yung function ng ating katawan. Sabi ng Bible, in the same way, we are many people. Tayo sa church, iba't iba ho ang ating pong kultura, iba't iba ang ating pong family background. But when we talk about church, may mga different things po tayo. Iba yung nagtuturo, na pastor, Ephesians chapter 4 verse 11, may tinawag bilang prophet, Bible teacher, apostle, pastor, and disciple. So, evangelist, yung office ng Bible ministries, Ephesians chapter 4 verse 11. Iba't iba rin ang gift. May nagpapaawit po dito. May nagsusolid, may backup, may
instrumentalist, may nag-usher, may nag-SOS, may masarap magluto, may taga-ugas tayo ng plato, di ba? May taga-linis. Amen po ba? Ibig sabihin po, iba't ibang din, pero nagkakaisa for the glory of our God. Ano po ba tayo? Praise God. Sabi ko, in Christ, we are all one body. Sa Panginoon po, tayo po ay isang katawan. Siyempre yung pinakaulo. Ano man ang ating pong denominasyon, tayo man ay evangelical, pentecostal. Ang pinag-usapan po yung evangelical, karamihan ng mga evangelical ay mga Yemelit. Yan po yan, mga Yemelit. Ano yung po yung Yemelit? Mga Protestant na po. Iglesia Evangelica Metodistas and Esdas Pilipinas. Kasi nung araw po ako ay naging member ng Yemelit, ako ay mga Bible study. Kasi pag sinabi ng may-ari ng compound, sa Manilo, sa Bible study, pag sinabi yung lugar, may mga condition, masarap ang binenda ron. Palabo, pamahaling pagkain. Kasama po ako. Dahil sa pagkain. Pero pag nalaman, ay, kay ganito, kay Aling Merta, ay, hindi mo ganun. Ay, marami akong ginagawa, may assignment po ako. Magdalay lang po ako. No? Hindi ko alam saan ako nasama sa Bible study na yun. Meron na pala akong, ako ay panay nagpipida na ng Word of God. Sama na ng sama. Hindi mo alam, tinataniman na pala ng salita ng Diyos. Kaya yung mga nanay ko, no, yung mga anak po natin, huwag nating pagbawalan na umatin ng church. Yan po ba tayo? Kasi nagpipig sila ng Word of God, and time will come, magkakaroon sila ng calling sa ating Panginoon. Ako po ay sumasama na nun dahil sa pagkain. Pero hindi ko alam, at may early age, ako ay nataniman na ng Word of God. At naging foundation yon para matupad ang kalooban ng Diyos. Kamusta po yung ating pong mga anak, nanay? Sa nasama yan? Sa computer shop? Sa mga barkada na hindi tuturo ng maganda? Yung influensya? O doon sa mga kabataan na mananapit sa ating Panginoon? At sigurado magtatapos yan na may magandang pinapasan sa biyaya ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. The church, despite having many diverse members or believers, one body in Christ. Ano bang meaning po ng diversity? Sabi niyo po, diversity. I-share to one time ni Ate Elsie sa atin, Ate Elsie, no? Yung diversity na po. Ang diversity po, sabi niyo ni Oxford Dictionary, ang meaning ay the practice or quality of including or involving people from a range of different social and ethnic backgrounds. Iba't iba ang kultura, Pilipino, no? Ayon po sa church, iba't iba yung ating pong giftings, pero different background, different genders, babae, lalaki, sexual orientation, pero tayo pinagkakaisa na naglilingkod sa Diyos. Ito niyo naman, may nagpapakanta sa atin, isang young adult, di ba? Yung nagbabakat, mukhang kabataan, lalo na si Kuya Jerry, para lang young adult, di ba? Pag kumakanta, lalo pag sumasaya, mukhang bata sa biyaya ng Diyos. Ating palaman ng Panginoon, praise God. Amen? Pero ito ang ating calling, pero nagkakaisa, diverse members, believers in God. Bilisan ko lang po. Ang kanyang po synonyms ng unity ay harmony, para pagtutugan po, synchronize, maganda pakinggan, goodwill, peace, concord, mutual, understanding, and oneness. O yan, kakaisa, sama-sama, maganda na tayo nagkakaisa sama-sama. Ang kanyang antonyms ay discord, siyempre ako, nagkakaroon ng division. Kalaban mo yan ng disunity, contention, strife, may mga alitan, sama ng loob. Kanya-kanya, sabi rin ako kay Pablo, ikaw kay Apollos, may mga division. Pag nagtatanim po ng division, hindi po yung dalooban ng Diyos. Sa pamilya po, minsan may mga favoritism. So, mali po yun, di ba? Dahil mahal ni Jacob, si Joseph, naingit yung kanya mga kapatid, at ginawa na masama si Joseph. So, importante, wala tayong favoritism sa pamilya. Amen? Pag binigyan mo na siopaw yung bunso, ibigyan mo rin yung gitna at yung pangalan. Tama ho ba? Kasi pag may favoritism, delikado po yun. Pag naglakihan nyo mo ngayon, magtatanim na sa manang loob sa mga magulang. So wala ko tayong favoritism.
lahat mahal natin sa biyaya ng Diyos. Ang word na unity, it appears 92 times in the Old Testament. Bibilangin po natin yan, 92 times. And this is what it implies. Sa community of people in action. Yan po daw yung unity. Pwede ba natin basahin yung malakas yung mga quote ni Bob Cass? Basahin natin ang malakas yung quote. 1, 2, 3. Without a ano sabi ni Bob Cass? Without a passion. Ano po yung passion? Dinipine po ni yung magaling sa basketball. Sino po yun? Sina? Jaworski? NBA. Michael Jordan. Dinipine niyo po yung passion. Yung kanyang lifestyle. Ang kanya pong pagbabasketball ay, this is my passion. Sabi niya, di pagbabasketball, passion niya po yun. Kaya nag-retire siya at an early age na during siya ay sikat. Hindi siya nalakos. Tama ba? Nung siya ay sikat, marami na siyang kayamanan, na-invest, negosyo, nung siya nag-retire sa basketball. Hindi siya nalakos. Si Jaworski, gano'n din po, no? Nag-retire siya, hindi siya nalakos, no? So, living legend. Pero iniwang legacy. Sabi ni Michael Jordan, this is my passion. Yung pagbabasketball. Tayo, ang ating pong passion ay maglingkod sa Diyos. Hindi ba tayo? Palaman natin ang ating Panginoon. Without a passion for unity, we'll never have it. For there's a cost attached. Meron pong presyo binabayaran. Dalas, pinamagin po sa atin ni Pastor Joey, meron presyo binabayaran. Kaya kanihuan, otherwise, may presyo binabayaran. Meron tayong presyo binabayaran. Ba't humalaga ang unity? Sabi dito, unity, why? It reflects Christ's character, sumunod po, and passion. Sabi niyo po, it reflects Christ's character. Sa pagkakaisa po natin, nakikita po ang kalawatian ng Diyos. Tama ba? Magsasiksang sa division po, nagkaisa ang mga born again. Tuwang-tuwa po sila. Naisip mga born again yan, mga mababait yan, mga masasipag yan. Pag nagkaroon tayo ng medical mission sa isang barangay, mga born again ang gumagawa. Kasi bibihira sa mga unbeliever o hindi Christian ang nagkakaroon ng medical mission, speeding program. Of course, ginagawa natin yung for the sake of soul winning. Ano ba? Para makapag-akay ng maraming kaluluwa sa Panginoon. So, ginagawa natin yung tutuwa naman sila. It reflects Christ's character and glory sa buhay natin. Unity and diversity demonstrate the power of the gospel. Sabi dito, diversity, naturo ni Auntie Elsie, no? Diversity pleases God. Tama ba? Iba't-iba ang ating pong giftings, pero kung tayo po ay nagkakaisa, nagbibigay ng kaluguran sa ating pong Diyos. Sabi dito, because it is heart and diversity glorifies Him. His love, He loves every tongue, every tribe and nation. Sabi ng awit, sabi ng Psalms 133, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Nag-pray po si Lord sa John 17, is the real version. Ano po ang prayer ng Panginoong Jesus? Sabi niya, I pray that all of them, yung mga, next slide po, inubos na kanyang dugo. I pray that all of them will become, ano pong prayer ng Lord? Will become united. Sabi niya, your Father are in you, Father are in me, and I in you. I am in you. I pray that they also will be united in us. And the world's people will believe that you sent me. Ang panalangin po ng Panginoon that all may be one as you, Father, are in me. Kung paano ikaw ang mga nasa akin at ako ay nasa iyo, sabi, and in you, that they also may be in us. Sila rin ay makasama natin, John 17. And God's answer to this prayer of the Lord Jesus is the church. Tayo po yun. Yung pagkakaisa, makita. Kaya nga po, ang body of Christ po, hindi pag-uusapan ang denominasyon. Tama ba? Kasi ang mga Baptist po, mga tahimik po yan eh. Si Pastor Raho, one time, nirequest ng mga pastor na magpakanta. Siyempre, mga may ingin tayo, Pentecostal. Eh, sa harapan niyo, mga Baptist. Nakalimutan ko naman sabihin naman, nasa harapan ng mga Baptist.
Kasi hindi ko sa magpakanta ng mga pastor dyan. Sabi ng pastora, sumigaw! Sabi ng mga pastor. Sagalak! Yung mga nasalaman. Hindi man lang bumabalak pa, pero kami sa likod, yes! Woo! Sabi ko, tingnan mo na lang yung mga Pentecostal ng mga pastor, mga may ingay. Nung anniversary po natin, kaya may sa Dasma, may mga nagpuntang mga kasama natin, no? Ano ng mga pastor, nasa harapan eh. Nalungkutan tayo kasi during worship ko, sabi ng mga pastor, nabasa niyo po yun? Sabi ng mga attendee, sino yung mga naka-Amerikana naman? Sabi ng mga pastor yan, pastor ko yun? Hindi mo na nataas na kamay, hindi mo na tumalakpa. Sabi ko, pasensya na natin kasi, karamihan sa kanila ay silent nga sila eh, silent eh. Pero sabi ng Psalms 150, that everything that has breath, ano sabi doon? Praise the Lord! Amen mo ba? Hindi mababawalan pumalakpak, sumigaw. Kapag naranasan mo ang himala, ang kagalingan, katabanan, magbabago ng buhay na ginawa ng Diyos sa buhay mo natin. Pinagpala ka ng Panginoon, di ka pa sisigaw para sa kanyang kapulihan. Amen? Pinagaling ka ng Diyos, pinulumod ka ng Panginoon. Hanggang nanonood ka ng television, yung paborito po artista. Ayun, paborito po player, nakashoot ng 3-point, at sabihin mo, yes! Woo! Diba? Kung tuwa kahit na lang sa game, pero bilabin mo yung excitement, yung passion. How much more kapag ikaw ay tinubos ang kanyang dugo at binigyan ng pribilehiyo maglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya paglilingkod ko, sabi niyo, privilege. Privilege. Ang paglilingkod ay pribilehiyo. Hindi lahat ay tinawag. Hindi lahat ay binigyan ng pribilehiyo maglingkod sa atin. Kaya paglilingkod po ay isang napakarahing na sabi ng Romans 11:29, the gifts and calling of God are irrevocable. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagkatawag kay Ananis. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagkatawag kay Nanay Sonia. Diba? Yung calling ng Lord sa atin, kahit may mga pagkakataon tayo ay humihiwalay, lumalayo sa kalooban ng Diyos, ibinabalik pa rin tayo ng Panginoon. Why? The gifts and calling of God are irrevocable. Kahit maraming pagsubok na dumating, still, ibabalik ka, tawagin ka ng ating Panginoon. Bakit po? Tinubos ka at tinugasan ng kanyang ito at binigyan ng pribilehiyo maglingkod sa kanya. Palagpahan ng Panginoon. Praise God. There is humility, may humility, kapakumbabaan, may love, service, and prayers are so often paired with calls to unity. Palagay mo rin, no? Pag may pagkakaisa, may love, tama ba? Nagbibigayan, nagmamahalan. Opo, pag may ice cream, sama-sama, diba? Pagkiki ice cream. Praise God. Ba't mahalaga ang unity? Because unity builds up the church. Lalo yung malakas ang iglesia, church, kapag tayo po yung nagkakaisa. Hindi po ba tayo? Amen? It is the principle of unity that enable us as one body, family, to progress and to accomplish the purpose of which the church was established. Ito po yung dahilan eh. Kaya tinawag ng Panginoon yung church. Ano po ang church? Sa Ephesians chapter 5, ang church po ay tayo po. Tayo yung, sabi po, bride. Tayo po yung ikakasal ng babae. Di ba ang bride, siya yung pinaka-superstar sa kasalan? Tama ba? Sino po yung nakakatinan po ng mga kasalan? Catholic wedding, Christian wedding. Sino po ang pinakasikat? Hindi naman officiating minister eh. Sino po pinakasikat? Hindi rin po yung groom. Di ba? Hindi yung pinakamaganda roon, hindi yung nilong at ninang. Bagamat nagpapaparlo yung mga yan. No? Hindi rin yung mga abay, bagamat gagandahan pa ng mga damit. No? Kundi yung pinakabida, shining star sa kasalan ay yung kaya binibigyan ko ng pinakamagandang movement. So, pag ko yung bride, ang tingin lahat, all eyes, nakalagay ang mga camera, at habang naglalakad sa altar, nakasaan na nakapokus. Ang ganda ng bride. Wala pa sabi, ano ba naman ito? Pangit pa naman magiging kasama. Wala, gano'n. Ibigila. Amen. Tayo po yung bride na yaharap sa ating pong Panginoon one day. Sabi ng Ephesians chapter 5, dapat po ang church
ay without spot. Ano po ba tayo? Basahin ko na mga verse ko. Ephesians chapter 5. Dapat po ang church na bride ng Lord ay hiharap sa Kanya. Sabi ho ng verse 25, I think, nabilis lang po, without spot, without any wrinkles, sorry po, without any blemish. Ano po? Yan. Ephesians chapter 5. Sabi po nito, bilisan ko lang po, no? Sa verse 22 muna tayo. Ganda yun, no? Sabi niya, Ephesians chapter 5, verse 22, wives, asan po yung mga asawa babae ito? Wives. Hindi po mag-aasawa ng maraming babae, no? Hindi po. Wives, plural po yan. Mga asawang babae. Ano sabi yan? Submit yourselves to your own husband. Sariling asawa mo. Hindi yung mga asawang babae at asawang lalaki. Wala po. Sabi ng Bible, di ba? Love one another. Iba o, pinabaliktad. Love another one. Kaya may number 2, number 3, number 4. Mali po yun. Kasalanan po yun. Adultery. Ang gusto ng Lord, mga asawang babae, mahalin niyo ang inyong asawang lalaki. Submit, magpasakop ang mga asawang babae sa mga asawang lalaki. Submit yourself to your own husband as you do to the Lord. So yung pong pagpapasakop po ni Ate Jean kay Brother Peter ay ginagawa ngayon for the glory of our God. Tama ba? Kasi hindi ko na mag-asawa kasamay. So, anong role ng babae at asawa? Submit to your husband as you do to the Lord. Maliwanag po yan, no? Bakit po? Sabi dito, for the husbands, the head of the wife, as Christ, the head of the church, His body of which He is the Savior. Now, as the church, submit to Christ. Tayo ho, bilang church, ay magpasakot kay Kristo. So also wives should submit to their husband in everything. Ano po sabi ng verse 25? Husbands, this time po tinawag, pang-asawang lalaki. Kasi ba mo yung asawang lalaki? Kasi ba yung asawang lalaki narito? Kasamay ng mga asawang lalaki ng mga gwapo. Yun, no? Mga magagandang asawang babae. Sabi nito, husband, love your wives. Yung sarili mong asawa. Hindi yung asawa ng kapitbahay. Hindi po. Mahalin mo yung sarili mong asawa. As Christ loved the church and gave Himself up for her. Ano po? To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Ito na po, verse 27. Ating basahin ng malakas. 1, 2, 3. And to present her as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Yung po yung gusto mangyari ng Lord, no? Na yung church, tayo po yun, iglesia, na called out sa iharap sa ating Panginoon. Siya po yung ating groom. Si Jesus Christ ang ating groom. Tayo po ang bride. Sabi dito, without spot, without blemish, but holy and blameless. Ating pong palapakan ng Panginoon. Praise God. Ephesians chapter 4, sabi ko ng verse 2, always be humble. Sabi niyo na lakas, be humble. Be humble. Ang unity po ay natidevelop kapag may mga kapakumbabang mga anak ng Diyos. Be completely humble ang ginamit ng word ng NIV, no? Be humble, always be gentle, be patient. Sabi ko, be patient. Be patient. Accept each other with love. You are joined together with peace through the Spirit. Yan pong role, no? With peace in the Spirit, do all you can to continue as you are. Let peace hold you together. Sabi sa ibang version, serve one another with your gifts. Paglingkuran ng bawat isa through our gifts na po. Pag sinabing gifts, yung talent, yung kaloob na meron po tayo, every people ay meron tayong mga kanya-kanya mga talento. Sino po ito yung kumakanta? Kasama kayo, kumakanta. Kung marunong kumanta, character and passion. Number 2, ang unity po builds up the church. Pag may unity po tayo, kagaya po ngayon, ang ating pong ang buong bansa ay umaharap sa hamon ng ating pong kalagayan. Ang gobyerno ay hinahamon, ang Malacanang ay hinahamon, ang Senate of the Philippines, House of Representatives, ang mga Supreme Court, ang giant people ngayon ay nahahamon. Tama ba? O ito ay giant, may mga
persecution. Kaya kung po, nagbiling ang mga pastor ng Cavite. Si Pastor Alan, giant pastor ng Noveleta, siya ay ating po chairman doon. Williams Code chairman po ng Noveleta Ministerial. At the same time, ang kanyang trabaho ay sa munisipyo ng Kawit. Sabi ng mga konsehan, di ba boss mo si Senator Joel Villanueva? John 17:21, Father, I pray that all who believe in me can be one. You are in me and I am in you. I pray that they can also be one in us, and the world will believe that you sent me. Sabi ko, Christian unity is important because it is a major factor. Sabi ko, major factor Major factor. in our witness to the world so that they may believe in Jesus Christ. Unity promotes the gospel more than we can understand. Last po, sabi nito, number 4, unity is a key. Sabi niyo po, key. Key. Number 4 po tayo. Number 2, build up church. Number 3 po, a witness to the world. Number 4, last, it is a key, susi, to accomplish remarkable feats for God. Sabi nito, Acts chapter 2, verse 42, the believers spent their time. So mayroong fellowshipping, listening to the teaching of the apostles. They shared everything with each other. Nawawala yung greediness, yung karamutan. Ibinabahagi kung ano yung meron sila. Ibinabahagi sa bawat isa na nangangailangan. They shared everything with each other. They ate together. Sama-sama kumakain. Ginagawa ko natin yan. Meron pang ice cream. And pray together. Many wonders and miraculous signs were happening to the apostles, and everyone felt great respect for God. Yun po yung power ng unity, no? There's power in unity. Next slide po. When unity occurs, the enemy's kingdom suffer. Tama mo ito, no? Kapag nagkakaisa ang anak ng Diyos, wala nagagawang kaaway kundi tumakbo at mawasak sa pangalan po ng ating Panginoon. Ating pong palapakan ng Panginoon. Sabi dito, the very root of our fallen, rebellious, and selfish nature discards unity. Sinira yung unity ng rebellion, selfish nature. To top things off, there is one which is in perfect agreement with our disagreement. Satan pants and inflame. Si Satan po ang pinaka-author, no? Of disunity that he can find. He also reads scripture and he knows the prayer. He knows that when unity occurs, his kingdom suffer. Alam ng Diablo, kapag nagkaisa ang mga anak ng Diyos na nalangin, no, may gagawin ng Panginoon sa ating pong pamilya, sa ating komunidad, sa ating minamahal na bansa. Ano po ba tayo? Amen. Anong nangyari sa Cebu? Ang tanong doon, asan ang mga churches? Ba't nangyari yun? Nagkaroon po ng 6.9 na lindol na nasira ang mga building, kahit ang makdo ay nasira. Ang mga old churches ay nasira. Ano ang ginawa? Of course, may nananalangin. May mga born again doon. May mga pastor na nag-declare ng prayer. United naman sila. Kaya tinanong yung ating pastor doon. So, ngayon ay naka-in-house si Pastor Noel Portuno. Galing Manila, pinadala ng Cebu. Ang sabi niya, awa ng Diyos, wala namang dyan, hindi ko na nasaktan doon sa ikat ng ito. Amen. Pero marami mong namatay, di ba? 6.9. Pati sa Masbate, marami na apektuhan na dito. Na tayo na langin po kasi ang Cavite kasama sa West Valley po. So ipag-pray natin, no? At ang lapit natin sa may Taal. Noong nakaraan po, October 1, binalitan na nakapoy ang Taal Volcano. Ang lapit po natin yan. Tayo yung pangalawa. Una sa Batangas, pangalawa, Cavite at Sasalo. So pag-pray natin, talagang divine intervention ng Lord na ingatan ang ating minamahal na bansa. Nangyayari ang pag yung church ay nagkakaisa. God blesses unity. Pwede ba tayo tumayo sa pari po ito? At ating basahin po lang sa sabay ang Psalms 133. Tayo tayo mag-tweet. Malakas. 1, 2, 3. It is good for a family of God's people to live together in peace. Yes, it brings great pleasure. That is the place where the Lord has promised to bless His people. He blesses them with life forever. Kayo, Pastor Lino, napakalaga ho ng unity.
At mangyayari lang yun kapag unang-una tayo mismo ay naranasan natin ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga, pagpapala, pagbabago ng buhay, kaligtasan. At dapat po, isinishare natin yan. I-share mo sa iyong pamilya. Mahalaga ang Diyos, kailangan nila ang Panginoon sa buhay nila. Yung calamities po, hindi mo alam kailan darating yan eh. Hindi yan natitake ng pag-asa. Hindi yan natitake ng NDRMC na may darating yan dito. Tama ba? Biglang dumating na lang eh. No one knows. Kaya dapat palagi tayo nananalangin, palagi tayo naghahanda. Of course, kahit anong paghahanda, maliban sa mga tayo ng Diyos, wala tayong magagawa. Amen. We need God's divine intervention. At sa darating po anniversary po natin, mahalaga po mag-invite po tayo. Baka may kapitbahay ka na matagal na